Wala siyang alam. Hanggang ngayon, akala niya mahal ko pa siya. Pero alam mo, Rina, hindi ko siya minahal kailanman. Minahal ko lang ang pera niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakatayo ako sa gitna ng dressing room ng hotel. Hawak ang phone na kakatapos lang tumunog. Video call. Akala ko si Dario, ang asawa kong nasa Amerika, ang tatawag para batiin ako bago ang event. Pero hindi. Hindi niya alam na may video call siyang na-dial. O baka nagkataon lang na napindot niya ang screen habang kausap niya. Siya. Ang boses na iyon. Boses ng lalaking pinakasalan ko 10 taon na ang nakararaan. Boses ng lalaking sinamahan ko sa hirap at ginhawa. At naririnig ko siyang nagsasabi ng mga katagang hindi ko akalaing maririnig ko habang buhay. Pagkatapos manganak, ako na ang bahala. Kukunin ko lahat. Ang kumpanya, ang bahay, lahat. Siya? Wala siyang makukuha kahit piso. Tumagalog ang puso ko. Para akong may humampas sa dibdib ko ng pinakamabigat na bato. Ang phone sa kamay ko ay nanginginig. Halos mawala sa pagkakahawak ko. Hindi ako makahinga. Yung tipong gusto mong sumigaw, gusto mong isigaw ang pangalan niya pero walang lumalabas sa bibig mo. Nakaawang ang labi ko, pero pati ang boses ko, wala. Naging dayuhan ang sarili kong katawan. Unti-unti akong umurong sunod-sunod ang hakbang hanggang sa dumikit ang likod ko sa malamig na pader ng dressing room. Nakatitig ako sa screen, at doon ko siya nakita. Si Dario. Kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Nakaupo sila sa isang kama. Tila hotel din. Nakayakap siya sa babae at nakangiti. Yung ngiting minsan kong inakala na para lang sa akin. Sigurado ka bang hindi siya maghihinala? Tanong ng babae, si Rina, kung yan nga ang pangalan niya. Baka may marinig siya, baka may makakita. Wala siyang maririnig, sagot ni Dario, at bahagya siyang natawa. Alam mo kung gaano siya kabisi sa event na yan? 10 taon ng kumpanya niya. Akala niya siguro achievement yon. Hindi niya alam na ginamit ko lang siya para makarating ako kung nasaan ako ngayon. Napapikit ako. Ang mga salitang yon, bawat isa, parang punyala pa ulit-ulit na itinutusok sa puso ko. Siya ang pumigil sa akin na maging successful. Patuloy niya. Kung hindi dahil sa kanya, mas malayo pa sana ang narating ko. Ang dami kong pwedeng gawin kung hindi ko siya pinakasalan. Hindi ako makapaniwala. 10 taon. 10 taon kong inalay ang lahat sa lalaking ito. At ngayon naririnig ko siyang sinisisi ako sa mga pagkukulang niya. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko. Hindi ko namamalayan, hinahanap ng mga daliri ko ang singsing sa daliri ko. Ang singsing na isinuot niya sa akin nung kasal namin. Yung singsing na hindi ko inalis kahit kailan. Kahit nahihirapan na kami. Kahit may mga gabing umuuwi siyang lasing at walang pera. Pinaikot-ikot ko ito sa daliri ko. Parang hinahanap ko ang sagot. Kung dapat ko bang tanggalin? O kung anong nangyari sa 10 taon na akala ko ay masaya kami nagtutulungan. Napatingin ako sa paligid. Naka-display ang pulang gown na isusuot ko mamaya. Pinili ko ito 1 linggo na ang nakalipas. Kasama si Lilia habang nagtatawanan kami. Sa tabi nito, ang bouquet ng puting roses na iniutos ni Dario. O yun ang sinabi ng sekretarya niya. Sa mesa, ang maliit na card, 10 years of Ledesma Cargo Solutions. Congratulations. 10 taon kong pinaghirapan ang kumpanyang yon. Mula sa 2 kamay na walang-wala, itinayo ko ang Ledesma Cargo. Ang mga gabing hindi ako natulog, ang mga sakripisyong hindi ko na binanggit kahit kanino, ang mga luha na pinunasan ko bago humarap sa mga empleyado, lahat yon, para sa pangarap namin. Para sa amin ni Dario. Pero habang naririnig ko ang boses niya sa phone, napagtanto ko, hindi kami. Hindi naman pala kami. Ako lang pala. Naalala ko ang mga taon na yon. Noong 25 ako, binitawan ko ang pag-aaral ko sa universidad para magtrabaho ng 3 trabaho sa isang araw. Umaga sa pabrika, hapon sa tindahan, gabi sa call center. Para lang may pambayad ako sa tuition ni Dario sa masteral. Kapag nakapagtapos ako, Maika, ako naman ang bahala sa'yo, sabi niya noon. At naniwala ako. Hindi ako bumili ng bagong damit sa loob ng 10 taon.
Yung mga suot ko sa mga event, pinaglumaan, inayos-ayos, pinahaba o pinaikli para magmukhang bago. Habang ang mga kaibigan ko ay nagbabakasyon sa ibang bansa, ako ay nag-iipon para sa bahay na pinapang-arap natin. Para sa atin to, sabi ko sa sarili ko tuwing tatanggi ako sa mga imbitasyon. Para sa atin. At nang magkasakit ang nanay niya, si Corazon, ako ang nag-alaga sa kanya. 6 na buwan akong nagpupuyat sa ospital, nagpapalit ng diaper, nagpapakain, nag-aasikaso. Hindi ako nagreklamo kahit minsan, kahit na hindi man lang ako pinasalamatan ng maayos. Trabaho mo yan bilang asawa, sabi ni Corazon noon. At tumangulang ako. Lahat ng iyon, ang sakripisyo, ang pagmamahal, ang pagtitiis, binura niya sa isang tawag. Sa isang video call na hindi sinasadya, sinabi niya ang totoo. Hindi niya ako minahal. Pera ko lang ang mahal niya. Mahal, nasa airport na ako. Nag-vibrate ang phone ko. Isang text message mula kay Dario. Miss na kita. Ingat sa event mamaya. Napatingin ako sa screen. Nakikita ko pa rin siya sa video call. Nakangiti, kasama si Rina. At kasabay noon ang text na ito. Ang parehong lalaki na nagsasabing mahal niya ako habang hawak-hawak ang ibang babae. Ang parehong lalaki na nagpaplano ng pagkasira ko habang nagpapadala ng puso sa text. Hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi lumalabas ang luha ko. Siguro sobra-sobra na ang sakit na hindi na kaya ng katawan kong iproseso. Tinitigan ko na lang ang singsing sa daliri ko. At sa unang pagkakataon sa 10 taon, naisip ko, dapat ko bang tanggalin ito? Kumatok ang pinto. Ma'am Maika? Boses ni Lilia, ang assistant ko. 15 minuto na lang po. Hihintayin po ba natin si Sir Dario? Hindi ako makasagot. Nakatitig lang ako sa pinto habang naririnig ko sa phone ang mahinang tawa ni Rina. Baka naman kasi may kutob na siya, Dario. Baka alam na niya, wala siyang alam, mariing sabi ni Dario. Trust me, Rina. Hanggang sa huli maniniwala siya sa akin. Ganyang siya kabobo. Tinawag akong bobo ng lalaking pinag-aral ko, pinakain, pinatayo sa kinatatayon niya ngayon. Unti-unti kong ibinaba ang phone. Hindi ko pinatay ang tawag. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang gusto kong marinig pa ang lahat. Parang gusto kong ipakita sa sarili ko kung gaano ako katanga. Ma'am? Ulit ni Lilia sa labas. Okay lang po ba kayo? Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Maputla ang mukha ko. Ang mga mata ko, pula, ngunit tuyo. Hindi ako umiyak. Kahit anong pilit ko, hindi ko kayang lumuha. Parang may pumutos sa pinaka-core ng pagkatao ko, at ang natira sa akin ay isang kahon na walang laman. Ma'am Maika? Ulit ni Lilia, mas nag-aalala na ang boses. Sandali, sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong boses, kalmado. Hindi nanginginig. Gaya ng laging boses ko kapag nasa meeting ako, kapag kailangan ko magpanggap na malakas. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko ang mukha ni Lilia, nag-aalala pero nagtitiwala. Ma'am, handa na po lahat. Ang mga bisita, nandyan na po. Naghihintay na lang po sila sa inyo. Tumango ako. Sige, pumasok na tayo. Pero bago ako lumabas, may ginawa ako hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Dinala ko ang kamay ko sa singsing sa daliri ko. Ang singsing na 10 taon kong hindi inalis, at hinila ito. Madaling lumabas. Parang hindi naman talaga kasya sa akin. Tinitigan ko ito sa palad ko. Ang maliit na brilyante, ang pilak na banda. 10 taon ng pagsusuot, at ngayon, parang isang piraso ng metal na wala ng halaga. Isinuot ko ito sa bulsa ng gown ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro para hindi mawala? Siguro para maalala ko. Siguro para patunay na hindi ako nagkamali, na ako ang nagmahal ng totoo at siya ang nagtaksil. Ma'am, yung MC po, hinahanap na kayo, sabi ni Lilia at nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Sigurado po ba kayong okay lang kayo? Numiti ako. Yung ngiting ginagawa ko sa harap ng mga kliyente, sa harap ng mga empleyado, sa harap ng mga taong hindi dapat makakita ng kahinaan ko. Oo naman, bakit hindi? Lumabas kami ng dressing room. Ang hallway ng hotel ay puno ng mga tao.
mga empleyado, mga kliyente, mga kaibigan ng kumpanya. Nakangiti sila sa akin. Binabati ako. Congratulations, Ma'am Micah! 10 taon na po! Ang galing naman po! Tumango ako sa kanila. Numiti, nagpasalamat. Habang ang puso ko, sira-sira, durog-durog, pinagtatagpi-tagpi ko lang para hindi mahulog. Nang makarating kami sa entrance ng ballroom, narinig ko ang boses ng MC sa stage. Ladies and gentlemen, please welcome ang nag-iisang CEO ng Ledesma Cargo Solutions, si Micah Ledesma Vergara. Pumalakpak ang mga tao. Nakita ko ang mga mukha nila, puno ng paghanga, puno ng respeto. Hindi nila alam na ang babaeng ito na nakatayo sa harap nila, na itinayo ang kumpanyang ito mula sa wala, ay tinatawag na bobo ng sariling asawa. Humakbang ako papasok ng ballroom. Ang mga ilaw, ang mga bulaklak, ang mga ngiti, lahat nagahalo sa harap ko. Naramdaman ko ang bigat ng singsing sa bulsa ko, parang paalala. Umakyat ako sa stage. Kumuha ako ng microphone. Tumingin ako sa mga tao. Daan-daang muka, lahat naghihintay sa sasabihin ko. Magandang gabi po sa lahat. Simula ko, at nagulat ako sa gaan ng boses ko. 10 taon na po ang Ledesma Cargo Solutions. 10 taon ng paghihirap, pagpupursige, at pagtutulungan. Pumalakpak sila. Numiti ako. Marami pong nagbago sa 10 taon na yon. Marami po akong natutunan. Marami po akong nawala. Tumigil ako. Napansin ko na ang kamay ko, hinahanap nito ang singsing sa daliri ko. Wala. Wala na. Pero ngayong gabi, gusto ko pong ipangako sa inyo at sa sarili ko na sa susunod na 10 taon, hindi ko na po hahayaan na may kumuha sa akin ng paulit-ulit. Tumahimik ang mga tao. Siguro naguluhan sila. Siguro akala nila'y bahagi ito ng script. Pero hindi ko na ipinaliwanag. Bumaba ako ng stage, tinanggap ang mga pagbati, nakipagkamay, numiti. Ginampanan ko ang papel ng CEO na masaya sa kanyang tagumpay. Habang sa loob-loob ko, paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Dario. Wala siyang alam. Hanggang ngayon akala niya mahal ko pa siya. Pagkatapos ng event, nang makalabas ako sa ballroom, kinuha ko ang phone ko. Hindi ko pinatay ang video call. Hanggang ngayon, bukas pa rin ito. Nakikita ko sila, si Dario at si Rina. Natutulog na yata. Magkayakap sa kama ng hotel. Pinatay ko ang tawag. Tumawag ako kay Ate Mariano Santos, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko sa mundo. Mariano? Sabi ko nang sumagot siya. Simulan na natin. Micah, anong oras na? Gusto kong mawala siya sa buhay ko. Hindi sa galit kundi sa paraang hindi na siya makabangon pa. Tumahimik siya. Sigurado ka ba? Tiningnan ko ang singsing sa palad ko. Ang maliit na brilyante, ang pilak na banda. 10 taon ng pagsusuot, 10 taon ng pagmamahal, 10 taon ng pagkakamali. Sigurado ako. Tinapos ko ang tawag. Tinitigan ko ang singsing sa kamay ko, ang simbolo ng 10 taon kong pagmamahal, pagtitiis at sakripisyo. Ang singsing na isinuot ko ng buong puso at ngayon, hawak ko ito na parang isang dayuhang bagay. Tumingin ako sa basurahan sa tabi ng pinto. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko at binitawan ang singsing. Narinig ko ang mahinang kalansing nito nang tumama sa laman ng basurahan. Parang pagsasara ng isang kabanata. Parang pagtatapos ng isang mahabang kwento na dapat ay natapos na matagal na ang nakalipas. Bumaling ako sa hallway at nakita ko si Lilia na naghihintay sa akin. Ma'am, uwian na po ba tayo? Tumango ako. Oo, pero hindi pa tayo tapos, Lilia. Marami pa tayong gagawin. At sa gabing yon, habang papalayo ako sa hotel na puno ng mga ngiti at palakpakan, naramdaman ko ang kakaibang bagay sa dibdib ko. Hindi ito lungkot. Hindi ito galit. Ito ay determinasyon. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi na ako magiging bobo para sa sinuman. Ah, Micah, nandyan ka pa pala.
Akala ko ba't ang tahimik-tahimik mo? Baka naman may iba ka nang iniisip. Hindi nang asawa mong nasa Amerika para sa inyong dalawa. Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa screen ng laptop ko sa mga numero ng bank statement na paulit-ulit kong binabasa. Ang mga transfer na ginawa ko kay Dario sa nakalipas na walang buwan. Ang bawat piso na pinaghirapan ko sa 10 taon unti-unting inilipat sa pangalan ng isang lalaking hindi ko nakilala. Mahal? Narinig mo ba ako? Napakurap ako. Oo, sorry, nag-iisip lang. Anong iniisip mo? May ngiti sa boses niya. Ang ngiting yun na dati kong minahal, na ngayon ay alam kong peke. Miss mo na ba ako? Tiningnan ko ang kamay ko, ang daliri kung saan nakasanayan kong may singsing. Wala na, kagabi ko pa ito itinapon. Oo naman, sana nandito ka. Malapit na mahal, konting tiis lang. Pagdating ng panahon makakasama na natin ang lahat. Ang kumpanya kong pinaghirapan, ang bahay kong binili, ang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng gusto niyang nakawin. Sige mahal, kailangan ko ng matulog, mahaba ang araw ko bukas. Sige, ingat ka, mahal kita. Mahal din kita. Pinatay ko ang tawag, ang boses ko, kalmado, normal, parang walang nangyari. Parang hindi ko narinig kagabay ang sinabi niya kay Rina. Wala siyang alam. Hanggang ngayon, akala niya mahal ko pa siya. Bumangon ako sa kama. 5:00 pa lang ng umaga, pero hindi na ako makatulog. Hindi na ako makatulog nang maayos simula nang malaman ko ang totoo. Pumasok ako sa banyo, tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakikita ko, payat maputla, may mga mata na tila na wala ng liwanag. Hindi ko siya kilala. 10 taon akong naging asawa ni Dario. 10 taon kong sinuportahan ang pamilya niya. 10 taon kong inilagay ang pangarap niya bago ang pangarap ko. At ngayon, natutunan kong lahat ng iyon ay para lang sa isang plano. Para kunin ang lahat ng akin. Huminga ako ng malalim. May gagawin ako ngayon. Isang bagay na dapat kong gawin. Ang bahay ay tahimik nang pumasok ako sa opisina ni Dario. Ang silid na ito, ang pinagbawalan niya akong pasukin. Mahal, ito lang ang espasyo ko. Dito ako nag-iisip, nagpaplano. Sana respetuhin mo. At narespeto ko. 10 taon kong narespeto ang kahilingan niyang iyon. Ngayon, bubuksan ko ito. Ang desk niya, maayos, malinis, parang lalaking walang itinatago. Binuksan ko ang mga drawer, isa-isa. Mga lumang resibo, mga ballpen, mga papel na walang kabuluhan. Wala. Pero may isang drawer na nakalock. Tiningnan ko ang lock. Maliit, ordinaryo. Kumuha ako ng paperclip mula sa lamesa, binaluktot ito at sinubok ang buksan. Ilang minuto akong nag-ukay-ukay. Naririnig ko ang pintig ng puso ko sa katahimikan ng bahay. Nang tuluyang bumukas ang lock, bumuntong hininga ako. Sa loob, isag itim na notebook. Luma, may mga sulok na kupas, parang madalas na hinahawakan. Binuksan ko ito. Ang unang pahina, petsa, mga 14 na buwan na ang nakalilipas. Ang sulat kamay ni Dario, pamilyar, ang mga titik na nakasanayan kong makita sa mga tala sa ref, sa mga card sa kaarawan. Plano, Rina at ang anak. Kailangan ng lalaking tagapagmana. Napahinto ako. Ang mga salita, simple, diretsyo, walang emosyon. Parang hindi ito tungkol sa akin. Parang hindi ako ang babaeng 10 taong nakasama niya. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Bawat pahina, mas detalyado. Ang pangalan ng anak na gusto niya, Dario Vergara Jr. Ang petsa ng inaasahang kapanganakan. Ang halaga ng pera na kailangan niyang ilipat kada buwan para kay Rina. Ang mga hakbang para mahawakan ang kumpanya ko. Step 1. Kumbinsihin si Micah na mag-invest sa US expansion. Ito ang pinakamadaling paraan para mailipat ang pera. Well, Step 2. Kapag nandito na si Rina at ang anak, unti-unting ilipat ang assets sa pangalan ko. Step 3. Kapag kumpleto na ang lahat, i-file ang divorce. Si Micah, wala na siyang silbi. Ang huling linya, paulit-ulit kong binasa. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakaramdam ng sakit.
Parang may patay na sa loob ko at wala nang natitira kundi ang lamig. Isinara ko ang notebook. Itinago ko ito sa loob ng blazer ko. May gagawin ako. Micah, anong nangyari sa'yo? Umupo ako sa harap ni Ate Mariano Santos sa opisina niyang puno ng mga libro at legal documents. Ang mukha niya, punong-puno ng pag-aalala. Kilala niya ako simula pa noong kolehiyo. Siya ang tanging tao na nakakaalam ng lahat. Ng mga gabing umiiyak ako dahil sa mga masasakit na salita ni Corazon, ng mga pagkakataong pinili kong manahimik para lang sa kapayapaan ng pamilya. Kailangan ko ang tulong mo, sabi ko, inilapag ang notebook sa mesa. Lahat ng ito, ebidensya. Kinuha niya ang notebook, dahan-dahang binuksan. Habang nagbabasa siya, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pag-aalala, naging pagkabigla, at pagkatapos, galit. Micah, ito ba ang plano niya? Oo. Kumuha ako ng folder mula sa bag ko. Mga bank statements, mga printout ng messages, ang recording ng video call kagabi. Lahat ng transfer na ginawa ko sa kanya sa nakalipas na 8 buwan. Ang mga mensahe niya kay Rina. Ang lahat. Tiningnan niya ako ng matagal. Micah, kaya mo bang gawin ito? Alam kong mahal mo siya. Mahal ko siya noon. Ang boses ko, kalmado, matatag. Pero hindi ko kayang mahalin ang taong ginamit ako sa loob ng 10 taon. Tumahimik siya. Inayos niya ang salamin niya, ang ugali niya tuwing may mabigat na desisyon. Ano ang gusto mong gawin? Lahat. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Gusto kong ilipat ang lahat ng shares ko sa isang pribadong pondo. Gusto kong i-freeze ang lahat ng joint accounts namin. Gusto kong ibenta ang bahay. Hindi ko pa alam kung kailan pero ihahanda na natin ang mga papeles. At si Dario? Si Dario, napahinto ako. Ang pangalan niya, dating puno ng pagmamahal ngayon, parang lason sa dila ko. Hayaan natin siyang manatili sa Amerika. Hayaan nating isipin niyang panalo na siya. Hanggang sa isang araw, gumising siya at wala na siyang lahat. Kumuha siya ng papel mula sa drawer, ang Special Power of Attorney. Ito ang kailangan mong pirmahan para sa lahat ng transfers. Sigurado ka na ba? Tiningnan ko ang papel. Ang mga salita, legal, technical, walang emosyon. Pero alam ko, ang pagpirma ko rito ay ang simula ng pagtatapos. Kinuha ko ang bulpen, pinirmahan ko. Micah, sabi ni Mariano, may pag-aalinlangan sa boses. Alam kong hindi mo ito ginagawa dahil sa galit. Pero gusto kong siguraduhin. Hindi mo ba siya mamimiss? Hindi mo ba iisipin na baka may pagkakataon pang wala ng pagkakataon, Mariano? Tumayo ako, inayos ang blazer ko. 10 taon akong naghintay sa kanya. 10 taon kong binigay ang lahat. Nayon, oras ko na. Lumabas ako ng opisina. Ang araw, maliwanag, mainit, parang walang nangyaring masama sa mundo. Sumakay ako sa kotse ko, at nang mag-start na ako ng makina, nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula kay Corazon. Micah, kailan ba kayo magkakaanak ni Dario? Matanda na ako, gusto ko nang magkaapo. Iniisip ko nga, baka may problema ka. Yung tipong, hindi mo na kayang bigyan ng tagapagmana ang pamilya namin. Sabihin mo sa akin, para makapag-isip na kami ni Dario ng ibang paraan. Tinitigan ko ang mensahe. Ang mga salita, matalim, mapanakit, pamilyar. 10 taon kong pinakinggan ang mga salita yon, 10 taon kong dinala ang sisi, ang kasalanan na hindi ko kasalanan, ang pagkakataong hindi ko kayang ibigay. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi ako ang may problema. Hindi kailanman ako ang may problema. Numiti ako, hindi ang niting mainit, kundi ang niting malamig. Ang niting alam na ang hindi pa alam ng iba. Isinara ko ang phone, hindi ako sumagot. Hayaan mo silang maghintay. Hayaan mo silang magplano. Hayaan mo silang maniwala na panalo na sila. Dahil sa sandaling ito, habang nakaupo ako sa kotse ko, hawak ang ebidensya ng pagkakanulo nila, alam ko na ang totoo. Hindi pa tapos ang laban.
nagsisimula pa lang ito. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang bobo na naniniwala sa lahat ng sinasabi nila. Hindi na ako ang asawang tahimik na tumatanggap ng lahat ng sakit. Sa pagkakataong ito, ako na ang mananalo. Maika, anak, alam kong mahal mo si Dario, pero kailangan kong sabihin sa'yo, may ibang babae siya. At buntis ito. Napatigil ako. Hindi dahil sa balita. Alam ko na yon. Hindi dahil sa pagkakanulo. Nasaksihan ko na yon gamit ang sarili kong mga mata. Kundi dahil sa pinagmula ng mga salitang yon. Si Corazon. Ang babaeng 10 taon akong binastos, minaliit, at ginawang katulong sa sarili kong bahay. Ngayon ay nakaupo sa harapan ko. Nagpapanggap na nag-aalala. Nakaupo ako sa sofa ng bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera. Ang bahay na pinalamutian ko ng mga litrato ng pamilya. Mga litratong alam kong itatapon ko na sa susunod na mga araw. Sa harapan ko, may isang kahon ng cake na dala ko. Hindi bilang regalo kundi bilang bahagi ng maskara na suot ko pa rin. Maika, did you hear what I said? Ang boses ni Corazon, may pagkabahala, pero may bahiding tuwa. Nakikita ko sa mata niya ang pag-asang babagsak ako, na magmamakaawa ako sa harapan niya. Tiningnan ko siya. Hindi ako kumibo. Anak, alam kong masakit ito. Patuloy niya inabot ang kamay ko. Hindi ko ito tinanggap. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ikaw ang may problema. Si Dario. Siya ang... Naputol siya. Tila hinihintay niya ako mag-react, umiyak, magmakaawa. Pero hindi ako gumalaw. Ang mga mata ko, nakatuon sa kanya, walang kurap. Siya ang umiinom ng gamot para hindi ka mabuntis. Ang mga salitang yon, tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Ang mga salitang yon, 10 taon kong dinala ang sisi. 10 taon kong pinakinggan ang mga paratang niya. Na ako ang baog. Na ako ang may problema. Na hindi ako karapat-dapat na maging asawa dahil hindi ako makapagbigay ng tagapagmana. At ngayon, sinasabi niya sa akin na hindi pala ako ang may kasalanan. Na si Dario, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking minahal ko ng buong puso, ay sadyang pinigilan ako magkaanak dahil takot siyang maipit. Dahil ayaw niyang magkaroon ng dahilan para manatili. Ang aking kamay, nanginginig. Hindi ko na malaya na hinawakan ko na pala ang kwintas na regalo sa akin ni Dario nung 5th anibersaryo namin. Ang kwintas na isinuot ko araw-araw, kahit na alam kong hindi na ako mahal. Ang kwintas na nagsilbing paalala ng pag-ibig na akala ko ay totoo. Maika? Corazon tumayo, lumapit sa akin. Alam kong mahirap ito, pero akala ko kasi kung magkakaanak kayo, magbabago siya. Pero hindi, lalong lumala. Numiti ako, hindi ang ngiting mainit, kundi ang ngiting malamig. Ang ngiting nagpapakita na alam ko ang hindi pa niya alam. Corazon, mahinahon kong sabi. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Natigilan siya. Para pag-usapan natin ang tungkol kay Dario. Hindi, tumayo ako. Nandito ako para sabihin sa'yo ang totoo. Ang totoo na hindi mo alam. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ko ang phone ko mula sa bag. Binuksan ko ang recording, ang video call kagabi. Ang boses ni Dario, malinaw walang pag-aalin. Rina, kapag nailipat ko na ang lahat ng asset sa pangalan ko, iiwan ko na si Maika. Hindi ko naman siya minahal. Pera niya lang ang kailangan ko. Ang mukha ni Corazon namutla. Ang mga mata niya nanlaki. Anong ito? Ang totoo, sabi ko, isinara ang phone. Ang totoo na alam ko na simula pa nung isang gabi. Ang totoo na itinago mo sa akin sa loob ng 10 taon. Maika, hindi ko alam na, hindi mo alam na may kabit siya? Napasingap ako. Corazon, wag mo akong lokohin. Ikaw ang nag-ayos ng pagpunta niya sa Amerika. Ikaw ang nagtago ng mga mensahe niya. Ikaw ang nakakaalam ng lahat at pinili mong manahimik. Umiyak siya. Ang mga luha, tumatulo sa pisingi niya. Ngunit hindi ako naaawa. 10 taon akong umiyak sa harapan niya. 10 taon kong hinintay na kilalanin niya ako bilang anak. 10 taon kong pinagsilbihan siya. Gamot nung may sakit siya, pera nung may utang siya, pagkain tuwing may handaan. At ngayon,
Umiiyak siya dahil nahuli siya. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil natatakot siyang mawala ang lahat. Alam mo ba, Corazon, mahinahon kong sabi, sa loob ng 10 taon, ginawa ko lahat para sa pamilya mo. Binigyan kita ng gamot, inalagaan kita nung may sakit ka. Binayaran ko ang utang mo. Binigyan kita ng bahay na ito. Ang bahay na tinitirhan mo ngayon. Micah, huwag kang ganyan. Pero alam mo ba, pinutol ko siya, hindi mo ako tinuring na anak. Tinuring mo akong kasambahay na may suweldo. Isang kasambahay na hindi mo kayang paalisin dahil sino ang magbabayad ng mga bayarin mo? Umiling siya. Umatras. Hindi totoo yan. At alam mo ba? Lumapit ako sa kanya. Ang boses ko, malamig, matatag, walang emosyon. Ang bahay na tinitirhan mo, ang bahay na ito, ay nasa pangalan ko. At ibinibenta ko na ito. Ano? Napasigaw siya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ito ang bahay ng pamilya. Ito ang bahay na binili ko. Putol ko. Gamit ang pera ko. At hindi mo ito mapipigilan. Ang mukha niya, pula, galit, ngunit walang magawa. Nakita ko ang pagbagsak niya. Ang babaeng nagmataas sa loob ng 10 taon, na yon ay nakatayo sa harapan ko, walang sandata, walang depensa. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Humihikbi siya. Matanda na ako. Saan ako titira? Ano ang gagawin ko? Hindi ko alam. Malamig kong sagot. Itanong mo kay Dario? Sigurado ako may plano siya. Para sa inyong dalawa. Ang plano niyang gamitin ang pera ko para buhain kayong lahat. Micah, please, Corazon, sabi ko. Hinarap siya. 10 taon kong pinakinggan ang mga salita mong mapanakit. 10 taon kong dinala ang sisi na hindi ko kasalanan. 10 taon kong hinintay na kilalanin mo ako, bilang anak, bilang tao, bilang karapat-dapat. Tumulo ang luha ko. Hindi ko napigilan. Pero hindi ako umiyak dahil sa awa. Umiyak ako dahil sa 10 taong nasayang. 10 taong ibinigay ko sa mga taong hindi naman ako minahal. Pero ngayon, patuloy ko, pinunasan ang luha ko. Hindi na ako ang babaeng yon. Hindi na ako ang mananahimik. Hindi na ako ang tatanggap ng lahat ng sakit. Dahil alam ko na ang totoo. Lumingon ako sa pinto. Lilipat na ang mga gamit ko bukas. Ang bahay na ito, ibinebenta ko na. At pagdating ni Dario, wala na siyang uuwian. Micah, wag! Napahawak siya sa braso ko. Huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Pamilya? Numiti ako, mapait. Corazon, hindi tayo naging pamilya. Naging kasambahay ako na may suweldo. At ngayon, tinanggal na ako sa trabaho. Hinawi ko ang kamay niya. Sabihin mo kay Dario, pagdating niya, wala na siyang uwian. At sabihin mo sa kanya, hindi ako ang bobo na akala niya. Lumabas ako ng bahay. Ang araw, maliwanag, mainit. Parang walang nangyaring masama. Sumakay ako sa kotse ko. Pinagpag ang alikabok sa damit ko. Ang alikabok ng 10 taong pagsisilbi sa mga taong hindi naman ako pinahala. Kinuha ko ang phone ko. Tinawagan ko si Lilia. Simulan na ang paglipat ng mga gamit. Bukas, wala na akong itatago sa bahay na yan. Ma'am, sigurado ka na ba? Ang boses ni Lilia may pag-aalala. Ang dami ng gamit, sigurado ako. Napahinga ako. Lahat ng mahalaga, ilipat mo sa kondo. Ang mga litrato, ang mga alaala, lahat. Ayoko nung may maiwan sa bahay na yan. Ma'am, kumusta ka na? Napangiti ako. Hindi ang ngiting malamig, kundi ang ngiting pagod. Ang ngiting ng taong nakipaglaban sa loob ng 10 taon. At ngayon, sa wakas, nakahinga. Okay lang ako, Lilia. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, okay lang talaga ako. Isinara ko ang tawad. Tumingin ako sa bahay. Ang bahay na binili ko, ang bahay na pinag-irapan ko, ang bahay na pinamahayan ng mga taong hindi naman ako minahal. Sa loob, nakita ko si Corazon, nakatayo sa pintuan, umiiyak, walang magawa. Hindi ako naawa, hindi ako nakaramdam ng kahit ano. Binaliktad ko ang susi ng kotse. Nang mag-start na ako ng makina, nag-vibrate ang phone ko. Isang numero, hindi ko kilala. Area code ng Amerika.
Sandali ako nag-isip. Sino ang tatawag sa akin mula sa Amerika? Si Dario? Hindi. Alam kong abala siya sa pagdiriwang ng pagkakaroon ng anak. Si Corazon? Hindi. Nasa harapan ko lang siya. Sinagot ko ang tawag. Maika? Ang boses, babae, bata. Pamilyar. Kahit na hindi ko pa ito narinig ng personal. Ako si Rina. Nanlamig ako, ang pangalan. Ang babaeng sumira ng pamilya ko. Ang babaeng nagdala ng anak ng asawa ko. Ang babaeng tumawag sa akin. Kailangan nating mag-usap. Maika? Ako si Rina. Kailangan nating mag-gustap. Napatigil ako. Ang pangalan, Rina. Ang babaeng sumira ng 10 taon kong pagsisikap. Ang babaeng nagdala ng anak ng asawa ko. Nasa kabilang linya siya. Mahinahon, parang hindi niya alam na kakaunti na lang at hindi ko na siya mapipigilan sa galit. Bakit mo ako tinatawagan? Ang boses ko, malamig, matatag. Hindi ko ipinakita ang init ng ulo na kumukulo sa loob ko. Kailangan nating magkita. May sasabihin ako sa'yo, mga bagay na kailangan mong malaman tungkol kay Dario. Natawa ako, mapait. Alam ko na ang lahat tungkol kay Dario. Alam kong ginamit niya ang pera ko para dalhin ka sa Amerika. Alam kong may anak na kayo. Alam kong plano niyong kunin ang lahat. Hindi. Putol niya. Hindi ganon. Maika, pakiusap, makinig ka lang. May mga bagay na hindi mo alam. At kailangan mong malaman bago pa huli ang lahat. Sandali akong tumahimik. Ang boses niya, may kakaiba. Hindi ito ang boses ng isang babaeng nagtatagumpay. May pang-inginig, parang takot o pagkabalisa. Nasaan ka? Manila. Lumipad ako kaninang umaga. Nagulat ako. Akala ko nasa Amerika ka. Nanganak ka na, oo. Mahina ang boses niya. Ipinanganak ko na ang anak ko at nandito ako ngayon dahil kailangan kong makipagkita sa'yo. May sasabihin ako, mga bagay na hindi mo inaasahan. Tumingin ako sa rear view mirror. Nakita ko ang sarili ko. Pagod, ngunit matatag. 10 taon akong naniwala sa kasinungalingan. 10 taon akong nagtiwala sa mga taong hindi naman ako pinahalagahan. At ngayon, ang babaeng sumira ng buhay ko, ang tumatawag sa akin para mag-usap. Bakit kita paniniwalaan? Hindi mo kailangang maniwala agad. Makinig ka lang. Pagkatapos, ikaw ang magdesisyon. Napahinga ako. Ang totoo, wala akong dahilan para pagkatiwalaan siya. Pero may kakaiba sa boses niya. Hindi ito ang boses ng isang babaeng nanalo. Ito ang boses ng isang babaeng naloko rin. Anong lugar? May alam akong tahimik na cafe sa may maginhawa. Walang masyadong tao. Pwede tayong mag-usap nang hindi tayo makikilala. Anong oras? 6:00 ng gabi. Pwede ba? Tumingin ako sa orasan. 3:00 pa lang ng hapon. 3 oras pa bago ang pagkikita. 3 oras para mag-isip, para magdesisyon kung paniniwalaan ko ba siya o hindi. Sige, makikita kita. Maika, sandali siyang tumigil. Salamat. Salamat sa pakikinig. Isinara ko ang tawag. Nakatitig ako sa phone ko, numero ng babae na sumira ng pamilya ko. Ang babaeng tumatawag sa akin para humingi ng tulong. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Pero alam ko, pagdating ng 6:00, haharapin ko ang babaeng ito. At maririnig ko ang sasabihin niya. 3 oras ang lumipas, parang isang araw. Pumunta ako sa cafe na sinabi niya. Maliit, tahimik, madilim ang ilaw. Nasa likod siya, nakaupo sa sulok, nakatingin sa bintana. Nakita ko siya, bata pa, mga 28 anyos, may pagod sa muka. Nakaupo siya ng tuwid, kamay na nasa mesa, mga daliring naglalaro sa tasa ng kape na hindi niya iniinom. Lumapit ako. Nang makita niya ako, tumayo siya. Parang gusto niya maging magalang, pero hindi niya alam kung paano. Nakatitig kaming dalawa sa isa't isa. Ang 2 babaeng pinaglaruan ng iisang lalaki. Maika, sabi niya, mahina. Salamat sa pagpunta. Akala ko hindi ka sasangayon. Umupo ako sa harapan niya. Sabihin mo kung bakit mo ako tinawagan. Umupo siya, napahinga.
Alam kong galit ka sa akin. Alam ko may karapatan kang galitin ako. Hindi mo alam, putol ko. Hindi mo alam kung gaano kita kamumuhian. Hindi mo alam kung gaano kadalas kong naisip. Kung gaano kadali sana kung hindi ka na lang nag-exist. Nanatiling kalmado ang mukha niya. Oo. At alam kong hindi mo kailangang paniwalaan ako. Pero makinig ka lang, pakiusap. Tumahimik ako. Hinintay ko siyang magsalita. Kilala mo ba kung paano ako nakilala ni Dario? Tanong niya. Sa event ng kumpanya, 2 taon na ang nakalipas. Oo, isa akong coordinator sa event na yon. Ako ang nag-asikaso ng mga suppliers, ng mga materyales, ng lahat. Nagkita kami, nag-usap, at parang nag-click agad kami. Napang-iti siya, mapait. Akala ko talaga na mahal niya ako. Sinabi niya sa akin na hindi kayo masaya, na matagal na niyang gustong umalis, pero hindi niya alam kung paano. At naniwala ka. Oo. Tumingin siya sa akin, may luha sa mata. Naniwala ako kasi gusto kong maniwala. Gusto kong may magmahal sa akin, ng totoo. Hindi ko alam na ganito pala siya. Ano ang ganito? Napahinga siya. Nung una, mabait siya, maalaga. Sinasabi niya sa akin na ako ang magbibigay sa kanya ng anak na lalaki, na siya raw ang magpapatunay na karapat-dapat siya. Na kapag nagkaanak na siya, hihilingin niya ang diborsyo at pakakasalan niya ako. Pero hindi yun nangyari. Umiling siya. Pagdating namin sa California, nagbago ang lahat. Hindi siya nagbabayad ng renta. Iniwan niya ako mag-isa sa apartment habang siya'y tumigil siya. Pinunasan ang luha. Habang siya'y may iba pa siyang babae, Maika. Hindi lang ako. Tumingin siya sa akin, mata sa mata. Nakita ko ang mga mensahe niya. Nakita ko ang mga pangalan. 3 babae, dito sa California. Hindi niya alam na nakita ko, pero nakita ko. Nanlamig ako. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking sinamahan ko sa 10 taon, may iba pa palang babae. Hindi lang si Rina. Hindi lang ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ko. Bakit mo ako tinatawagan? Hindi ba dapat galit ka rin sa akin? Ako ang asawa niya. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka niya mapakasalan. Hindi. Umiling siya. Hindi ikaw ang dahilan. Siya. Si Dario. Siya ang dahilan. Siya ang nagsinungaling sa akin. Siya ang nangako ng mga bagay na hindi niya naman kayang tuparin. Siya ang gumamit sa akin para lang magkaanak siya ng lalaki. Tumulo ang luha niya. Gusto ko lang ng magandang buhay para sa anak ko. Hindi ko alam na ganito pala siya. Hindi ko alam na ginagamit lang pala ako. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito, ang babaeng dapat kong kamuhian. Nakaupo siya sa harapan ko, umiiyak. Hawak ang tasa ng kape na hindi niya iniinom. At sa sandaling yon, hindi ko alam kung bakit, hindi ko siya kayang kamuhian. Alam mo, sabi ko mahina, nung una kong marinig ang boses mo sa telepon, nung araw na tumawag ka kay Dario at nagkataong nasagot ko, gusto kitang patayin. Gusto kong hanapin ka, gusto kong harapin ka, gusto kong ipakita sa'yo kung gaano mo kasira ang buhay ko. Tumingin siya sa akin, may takot sa mata. Pero ngayon, napahinga ako. Ngayon, naiintindihan kita. Naiyak siya, hindi napigilan. Pasensya na, Maika. Pasensya na sa lahat. Hindi ko alam na ganito pala siya. Hindi ko alam na ginagamit lang pala ako. Hindi mo kasalanan, sabi ko. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagsinungaling sa ating dalawa. Siya ang gumamit sa atin para sa sarili niyang interes. Kinuha ko ang tissue mula sa bag ko. Inabot ko sa kanya. Tiningnan niya ako. Nagulat. Parang hindi niya inaasahan ang kabaitan mula sa akin. Salamat, bulong niya. Pinunasan ng luha. Rina, sabi ko, kung gusto mong protektahan ang anak mo, kung gusto mong siguraduhin na hindi siya lalaki na may amang magnanakaw, tulungan mo ako. May plano ako. Tumingin siya sa akin. May pag-aalinlangan.
Anong plano? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Dario sa Amerika? Alam mo ba kung saan ang gagaling ang pera na ginagastos niya? Umiling siya. Sabi niya, galing daw sa kumpanya. Galing daw sa mga investment niya. Wala siyang investment. Wala siyang kumpanya. Lahat ng pera, aking pera. Pera na pinaghirapan ko, pera na ibinigay ko sa kanya para palagiin. Pero ginamit lang niya para dalhin ka sa Amerika. Para buhayin kayo. Habang ako'y tumigil ako. Ang sakit, bumabalik. 10 taon? 10 taon kong pinaghirapan ng lahat. At ang lahat ng yon, ginamit lang ng lalaking sinasabi kong mahal ko para sa ibang babae. Ano ang plano mo? Tanong niya mahina. Alam mo ba na may mga ebidensya ako? Mga recording, mga mensahe, mga transaksyon, lahat ng ebidensya ng pandaraya niya. At alam ko na ikaw ay may alam din. Tumingin siya sa akin, matagal. Parang nag-iisip, parang nagdedesisyon, kung pagkakatiwalaan ba ako o hindi. Oo, sabi niya mahina, may alam ako. May mga bagay akong nakita, mga bagay na hindi mo alam. Ano? Kinuha niya ang bag niya, maliit, itim, sira na ang zipper. Binuksan niya ito. Kinuha ang isang USB, maliit, pilak, walang tatak. Inilapag niya ito sa mesa, sa pagitan namin. Ano ito? Mga radyo, mga mensahe, mga transaksyon, lahat ng ebidensya ng ginagawa ni Dario dito sa Amerika. Kinuha ko ang USB, tiningnan ko ito. Bakit mo ito itinatago? Kasi napahinga siya. Kasi gusto kong protektahan ang anak ko. Ayoko siyang lumaki na may amang magnanakaw. Ayoko siyang maging parte ng pandarayang ito. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito, ang babaeng dapat kong kamuhian. Nakaupo siya sa harapan ko, umiiyak, hawak ang USB na magbabago sa lahat. Pero may isa pa akong alam, sabi niya mahina. Hindi mo alam ito. Hindi mo alam, ano? Tumingin siya sa akin, mata sa mata. May pinagbibili si Dario na hindi mo inaasahan. Ano ang ibinebenta niya? Ang mga recipe ng logistics system mo. Ibinenta niya sa kakompetensya mo. Nanlamig ako. Ang logistics system, ang sistema na pinaghirapan kong itayo sa loob ng 10 taon, ang sistema na nagpatakbo ng buong kumpanya ko. Ang sistema na siya ang nagbebenta. Hindi pwede, napahinga ako. Hindi niya alam ang sistema, hindi ko itinuro sa kanya, alam niya. Putol niya. Nung nasa Amerika pa kami, nakita ko ang mga dokumento, nakita ko ang mga email, ang mga transaksyon, ang mga detalye ng sistema mo. Ibinenta niya ito sa kakompetensya mo, sa Vergara Logistics. Vergara Logistics? Nagulat ako. Wala akong kakompetensyang ganon. Meron. Itinatag ito ni Dario, gamit ang pera mo, pero sa pangalan ng pinsan niya. Plano niyang, tumigil siya. Plano niyang kunin ang lahat, ang kumpanya mo, ang bahay mo, ang lahat. At kapag nangyari yon, wala ka nang matitira. Tumahimik ako. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng itinayo ko, ang lahat ng inalagaan ko, ang lahat, ginagamit lang pala ng lalaking sinasabi kong mahal ko. Rina, sabi ko mahina, salamat. Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Salamat sa pakikinig, sagot niya. Salamat sa hindi mo ako hinatulan. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito, hindi ko alam kung magiging kaibigan ba namin ang isa't isa. Hindi ko alam kung makakalimutan ko ba ang sakit na dulot niya. Pero sa sandaling yon, alam ko na hindi na kami magkaaway. Rina, sabi ko, kung gusto mong protektahan ang anak mo, kung gusto mong siguraduhin na magiging maayos ang buhay niya, tulungan mo ako. May plano ako at kailangan ko ng kakampi. Tumingin siya sa akin, matagal. Pagkatapos, ngumiti siya. Ang unang ngiti na nakita ko sa kanya, hindi ito ang ngiti ng isang babaeng nanalo. Ito ang ngiti ng isang babaeng nakahanap ng kakampi. Oo, sabi niya, tutulungan kita. Kinuha ko ang USB, inilagay ko ito sa bag ko. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng ito, sa babaeng dapat kong kamuhian. Ngunit na yon ay kakampi ko na. May kailangan pa akong gawin, sabi ko, tumayo. Kailangan kong tingnan ang mga nilalaman nito. Sige, tumayo rin siya.
Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Rina, sabi ko bago ako umalis. Ang anak mo, magiging maayos ang lahat. Ipinapangako ko. Tumingin siya sa akin. May luha sa mata. Salamat, Micah. Salamat. Umalis ako sa cafe. Dala ang USB, dala ang mga ebidensya, dala ang bagong kakampi. Sumakay ako sa kotse ko. Binaliktad ang susi. Nag-start ng makina. At habang nagmamaneho ako, habang papalayo ako sa cafe, habang iniisip ko ang lahat ng nalaman ko, isang bagay ang malinaw sa akin. Si Dario, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking sinamahan ko sa 10 taon, ang lalaking sinasabi kong mahal ko, ay hindi lamang isang manloloko. Siya ay isang magnanakaw. At ngayon, may ebidensya na ako. Kinuha ko ang phone ko. Tinawagan ko si Ate Santos. Mariano, sabi ko mahina, kailangan kitang makita. May bago akong nalaman. At kailangan kong iproseso ito. Ano ang nangyari, Micah? May ebidensya ako. Mga ebidensya na magpapatumba kay Dario. At sa lahat ng pinaghirapan niyang sirain. Tumigil ako. Tiningnan ang USB na nasa bag ko. At may kakampi na ako na hindi ko inaasahan. Ang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakaupo ako sa studio ko. Ang maliit na kwarto sa tabi ng kusina na ginawa kong opisina nung nagsisimula pa lang ako. Ang parehang kwarto kung saan ko itinayo ang Ledesma Cargo Solutions mula sa wala. Ang parehang kwarto kung saan ang 10 taon na ang nakakaraan, nanumpa akong hindi ako hihinto hanggat hindi ko naabot ang pangarap ko. Ngayon, hawak ko ang USB na ibinigay ni Rina. Maliit, pilak, walang tatak. Pero alam kong sa loob nito, nakalagay ang katapusan ng lahat. Isinaksa ko ito sa laptop. Naghintay. Ang screen ay nag-load ng mga folder, mga recording, mga mensahe, mga transaksyon. Binuksan ko ang unang file, isang audio recording. Inayos ko ang volume. At saka ko narinig ang boses niya. Kaya kong ibigay ang lahat. Ang sistema, ang mga kontrata, ang mga client. Basta ba't mababayaran mo ako ng tama? Nanlamig ako. Ang boses na yon, ang boses na nagsasabing, mahal kita tuwing umaga. Ang boses na nagsasabing, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagising tuwing umaga. Ang parehong boses na yon at nagbebenta ng lahat ng pinaghirapan ko. Pinatugtog ko ulit. At muli. At muli. Kaya kong ibigay ang lahat. Pinindot ko ang stop. Hindi ako makahinga. Ang sistema, ang logistics system na itinayo ko sa loob ng 10 taon. Ang sistema na nagpatakbo ng buong kumpanya ko. Ang sistema na hindi ko itinuro kay Dario. Hindi ko binanggit sa kanya ang mga detalye. Hindi ko, pero alam niya. Alam niya ang lahat. At ibinenta niya ito. Binuksan ko ang susunod na file, isang email thread. Ang mga mensahe sa pagitan ni Dario at ng pinsan niya, ang nagpapatakbo ng Vergara Logistics. Pinag-usapan nila ang mga presyo, ang mga kondisyon, ang mga deadline. Pinag-usapan nila kung paano nila kukunin ang mga client ko, kung paano nila sisirain ang reputasyon ko, kung paano nila kukunin ang lahat. At sa dulo ng thread, isang mensahe mula kay Dario. Kontrata na lang ang kulang. Kapag naisagawa na natin ito, wala nang makakapigil sa atin. Ang lahat ng kay Micah, magiging atin na. Tiningnan ko ang screen. Ang mga salitang yon, ang mga salitang isinulat ng lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking sinamahan ko sa 10 taon. Ang lalaking sinasabi kong mahal ko. Hindi ako umiyak. Hindi ko kaya. May pumipigil sa akin. Isang bagay na mas mabigat kaysa sa luha. Isang bagay na mas malamig kaysa sa galit. Tumayo ako. Binuksan ko ang cabinet sa sulok ng studio. Doon, sa likod ng mga lumang folder, nakalagay ang kahon na yon. Ang kahon ng mga alaala. Ang kahon ng mga bagay na ibinigay ni Dario sa akin noong mga unang taon. Binuksan ko ito. Ang unang nakita ko, ang bracelet. Ang murang bracelet na binili niya sa palengke noong 5th anibersaryo namin. Para sa pinakamagandang asawa, sabi niya noon.
Kapag yumaman tayo, bibilhan kita ng mas maganda. Hindi niya alam, hindi ko kailangan ng mas maganda. Kailangan ko lang siya. Ang susunod, ang card. Ang card na may sulat kamay niya. Mahal, salamat sa pagtitiis sa akin. Alam kong hindi ako perpekto, pero ipapangako ko, gagawin ko ang lahat para sa atin. Tiningnan ko ang mga sulat kamay na yon, ang mga salitang yon, ang mga pangakong yon. At ang huling bagay, ang dried flower. Ang rosas na ibinigay niya sa akin nung first date namin. Para sa babaeng magiging asawa ko, sabi niya. Tiningnan ko ito, ang mga talulot na tuyo na, ang mga kulay na kupas na, tulad ng lahat ng pinaniniwalaan ko. Isinara ko ang kahon, dinala ko ito sa kusina. Binuksan ko ang basurahan at inilagay ko ito doon. Hindi ako tumingin pabalik. Bumalik ako sa studio. Kinuha ko ang phone ko. Tinawagan ko si Ate Santos. Mariano, sabi ko, mahina. Gawin na natin lahat, ngayon. Tumigil siya. Maika, handa ka na ba? Kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan. Tumingin ako sa laptop, sa screen na puno ng ebidensya, sa mga salitang isinulat ni Dario, sa mga recording ng boses niya, sa lahat ng patunay ng pagkakanulo niya. Wala na akong atrasan, sabi ko. 10 taon akong naghintay, 10 taon akong nagtiis, 10 taon akong naniwala na mahal niya ako. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Ano ang gagawin natin? Lahat. I-transfer ang lahat ng shares sa pribadong pondo ko. I-knock out ang lahat ng joint accounts namin. Ilista ang bahay. Ibenta sa loob ng 30 araw. At napahinga ako. Ipadala ang lahat ng gamit ni Dario sa opisina mo. Lahat. Maika, gawin mo na, Mariano. Ngayon. Tumigil siya. Sige, gagawin ko na. At isa pa, dagdag ko. Kailangan kong malaman kung may iba pa siyang ginagawa na hindi ko pa alam. I-check mo lahat. Ang mga pangalan, ang mga account, ang mga transaksyon, lahat. Gagawin ko. Mariano, tumigil ako. Salamat sa lahat. Maika, sabi niya mahina. Hindi mo kailangang magpasalamat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Ibinaba ko ang phone. Tiningnan ko ang laptop, ang mga ebidensya, ang mga recording, ang lahat. At saka, tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang screen. Corazon. Sinagot ko ito. Maika, anak, iyak siya. Maika, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito pala si Dario. Hindi ko alam na... Corazon, pinutol ko siya. 10 taon. 10 taon akong naging asawa ng anak mo. 10 taon akong nagtiis sa mga sinasabi mo, sa mga tingin mo, sa mga salitang binibitawan mo tuwing may pagkakataon ka. 10 taon kong pinakinggan ang hindi ka naman kasi nagsisilang ng lalaki, ang wala kang silbi kung hindi ka makapagbibigay ng apo, ang lahat ng yon. Maika, please, pero ngayon, na yung nawala na ang lahat, na yung wala ng pera, na yung wala ng bahay, na yung wala ng maaasahan, bigla mo akong tinawag na ana? Tumigil siya. Taning ang iyak niya ang naririnig ko. Wala na akong maibibigay sa'yo, Corazon. Sabi ko, mahina. Ang bahay ay ibinibenta. Ang pera ay wala na. Kung gusto mo makausap si Dario, nasa Amerika siya. Tawagan mo siya. Maika, hindi mo ba ako mapapatawad? Hindi kita mapapatawad, sabi ko. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil wala nang dapat patawarin. Wala na tayong relasyon, wala na tayong pinagsamahan, wala na, lahat. Ibinaba ko ang phone. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Tumayo ako, pumunta ako sa bintana. Tiningnan ko ang kalangitan, ang mga bituin, ang buwan, ang lahat ng saksi sa 10 taon ng pagmamahal ko at saka, tumunog ulit ang phone ko. Isang text message mula kay Dario. Mahal, kumusta ka? Miss na kita.
Sabi ni Mama, may pinag-uusapan kayo? Ano yon? Tiningnan ko ang mensahe. Ang mga salitang yon, ang mga salitang miss na kita, ang mga salitang dati ay nagpapalakas ng puso ko. Ngayon, wala na. Ngumiti ako. Hindi ang ngiti ng isang babaeng masaya, ang ngiti ng isang babaeng may plano. Tinatype ko ang sagot. Wala, nag-usap lang kami tungkol sa bahay. Babalik ka ba sa susunod na linggo? Ilang segundo lang ang reply. Oo, sa Friday. Miss na kita. Tiningnan ko ang puso. Ang maliit na pulang puso, ang simbolo ng pagmamahal na dati ay pinaniniwalaan ko. Na yon, alam ko na. Ang lahat ng yon, ang lahat ng miss na kita, ang lahat ng mahal kita, ang lahat ng ikaw ang dahilan kung bakit ako nagising tuwing umaga, lahat ng yon ay mga kasinungalingan. Inilapag ko ang phone sa mesa. Tumingin ako sa bintana, sa kalangitan, sa mga bituin. Sige Dario, bulong ko. Umuwi ka na. May sorpresa akong handa para sa'yo. Kung pipirmahan ko, ano ang makukuha ko? Tumigil ang lahat. Ang mga salitang yon na walang kahihiyan, walang konsensya, ay lumutang sa hangin ng conference room. Tiningnan ko siya. Si Dario, ang lalaking pinakasalan ko 10 taon na ang nakararaan. Ang lalaking sinamahan ko sa hirap at ginhawa. Ang lalaking na yon ay nakaupo sa harapan ko, nakangiti, na parang may karapatan siyang humingi ng kahit ano pa. Naramdaman ko ang lamig sa dibdib ko. Hindi galit, hindi sakit. Lamig. Tiningnan ko si Ate Santos. Nakita ko ang bahagyang pag-igting ng panga niya. Ang tanging senyales na siya ay nagpipigil. Pero alam kong hawak ko ang lahat ng kailangan ko. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya, ang mga recording, ang lahat ng patunay ng pagkakanulo niya. Mr. Vergara, sabi ni Ate Santos mahinahon, ang asawa mo ay nag-file ng kaso ng diborsyo. May ebidensya kami ng pangangalo niya, ng pagbebenta ng mga trade secrets ng kumpanya, ng paglilipat ng pera sa ibang babae. Ate Santos? Putol ni Dario, nakangiti pa rin. Naririnig ko kayo, pero ang tanong ko, ano ang makukuha ko? Tiningnan ko siya. Ang mga mata niya, ang mga mata na minsan kong minahal, ay walang kislap ng pagmamahal, walang pagsisisi, walang kahit anong emosyon na dapat maramdaman ng isang taong nahuli. Wala, sabi ko, mahina. Tumingin siya sa akin. Maika, wala kang makukuha, Dario. Itinulak ko ang isa pang folder sa harapan niya. Dahil wala nang natira. Binuksan niya ang folder, nakita ko ang pagbago ng kulay ng mukha niya habang binabasa ang mga dokumento. Ang listahan ng mga account na nilipat ko, ang sale contract ng bahay, ang transfer of shares. Ano? Nauutal siya. Ano to? Ang totoo, sagot ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng itinayo ko, ay nasa pangalan ko. Hindi natin, akin. Pero, tumayo siya. Pero ang bahay, ang kumpanya, ang bahay ay ibinibenta. Ang kumpanya ay akin. Ang mga joint accounts natin, sarado na lahat. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang tanging natira sa'yo ay ang mga utang mo at ang mga kasinungalingan mo. Tumawa siya. Isang tawa na walang saya. Maika, mahal, wag mo akong tawaging mahal. Tumigil siya. Tiningnan niya ako. Parang hindi niya ako nakikilala. At sa totoo lang, hindi na nga niya ako kilala. Hindi niya kilala ang babaeng nagtiis ng 10 taon. Hindi niya kilala ang babaeng nanahimik habang siya ay nasa Amerika, habang siya ay nagliliwaliw kasama ang iba, habang siya ay naghihintay ng anak sa ibang babae. Maika, sabi niya, pababa ang boses. Pakinggan mo ako. Pwede nating pag-usapan to. Pwede nating pag-usapan? Napag-iti ako. Dario, nag-usap na tayo. 10 taon tayo nag-usap. 10 taon kong pinakinggan ang mga pangako mo, ang mga plano mo, ang mga para sa atin to, ang lahat na ngayon. Tumayo ako. Pero ngayon, wala na ako maririnig sa'yo. Maika, pumirma ka na lang, sabi ko. Itinuro ang mga dokumento.
para hindi na natin patagalin pa. Tiningnan niya ang mga papel, tiningnan niya ako, at saka numiti siya. Kung pipirmahan ko, ulit niya, mabagal. Ano ang makukuha ko? Naramdaman ko ang pag-init ng dugo ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadismaya. 10 taon. 10 taon kong pinili ang lalaking ito. 10 taon kong pinagtiyagaan ang lahat, ang mga pagmamaliit ng nanay niya, ang mga gabing mag-isa, ang mga pangakong hindi natupad. At ngayon, na yung nahuli na siya, na yung nawala na ang lahat, ang tanging tanong niya ay, ano ang makukuha ko? Wala ka nang makukuha, sabi ko, mahina. Dahil wala ka ng karapatan. Karapatan? Tumawa siya. Maika, asawa mo ako. 10 taon tayong kasal, may karapatan ako. Sa ano? Putol ko. Sa pera na pinaghirapan ko? Sa bahay na binili ko? Sa kumpanya na itinayo ko mag-isa? Lumapit ako sa kanya. Habang ikaw, anong ambag mo? Anong ginawa mo kundi ang kumuha? Ang magsinungaling, ang magtaksel? Maika, alam mo ba kung gaano katagal kong inisip kung paano mo nagagawa to? Sabi ko, hindi ko mapigilan ang pagtahimik ng boses. Kung paano mo kayang sabihin na mahal kita, habang may ibang babaeng dinadala sa Amerika, habang may anak kang hinihintay, habang ginagastos mo ang pera ko para sa ibang pamilya. Tumigil siya. Nakita ko ang pagkislap ng takot sa mga mata niya. Alam mo ba, patuloy ko, kung gaano kasakit na malaman na ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng inalagaan ko, ang lahat ng pinagtiyagaan ko, ay ginamit mo lang para sa sarili mo? Maika, hindi ganon, napangiti ako. Sige, sabihin mo sa akin, ano yung ganon? Ano yung totoo? Na mahal mo ako? Na para sa atin to? Na mahal kita! Sigaw niya. Tumigil ang lahat. Ang mga salitang yon, ang mga salitang minsan kong pinang-arap na marinig, ay parang kutsilyo sa tenga ko. Pero hindi dahil masakit, kundi dahil alam kong kasinungalingan. Mahal mo ako? Mahina kong sabi. Dario, kung mahal mo ako, bakit mo ibinenta ang sistema ng kumpanya ko sa pinsan mo? Bakit mo dinala si Rina sa Amerika? Bakit mo... Rina? Nagpanggap siyang gulat. Sino si Rina? Tiningnan ko siya. Ang pagpapanggap, ang kasinungalingan, ang lahat. Binuksan ko ang laptop ko, pinindot ko ang play. Sabi ko sa iyo, Rina, kapag nandito na ang anak natin, ako na ang bahala sa lahat. Ang kumpanya, ang bahay, lahat. Pero paano si Maika? Si Maika? Wala yon. Matagal ko nang hindi mahal yon. Ginagamit ko lang siya para sa pera niya. Kapag nandito na tayo, wala na siyang silbi. Tiningnan ko si Dario. Puti ang mukha niya. Ang mga kamay niya, nanginginig. Saan mo nakuha yan? Nauutal niya. Hindi mo na kailangang malaman, sagot ko. Ang kailangan mong malaman ay ito. Itinuro ko ang mga dokumento. Pumirma ka, na yon. O ano? Hamon niya. O ipapakita ko ang recording na to sa lahat. Sa mga empleyado mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kliyente ng kumpanya. Numiti ako. Sa Rina, nanlaki ang mga mata niya. Hindi mo gagawin, subukan mo ako. Tumigil siya. Tiningnan niya ako. Ang babae na hindi na niya kilala. Ang babaeng minsan niyang minahal. Ang babaeng na yon ay hawak ang lahat ng kapangyarihan. At saka, dahan-dahan, kinuha niya ang bolpen. Maika, sabi niya mahina. Pwede pa nating pumirma ka na, Dario. Tumiin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoo sa mga mata niya. Hindi pagmamahal, hindi pagsisi, takot, at saka pumirma siya. Tiningnan ko ang pirma niya, ang mga letrang D-A-R-I-O, na minsan kong isinulat sa mga sulat, na minsan kong hinawakan, na minsan kong minahal. Na yon, wala na. Tapos na, sabi ni Ate Santos. Kinuha ang mga dokumento. Mr. Vergara, abisuhan ka namin sa mga susunod na hakbang. Pwede ka nang umalis. Tumayo si Dario. Tiningnan niya ako, ang huling pagkakataon. Maika, wala na tayong pag-uusapan, sabi ko mahina. Umalis ka na. Tumalikod siya.
binuksan ang pinto, at saka tumigil siya. Alam mo, sabi niya, hindi lumingon, akala ko mahal mo ako. Akala ko, hindi mo ako kayang saktan. Ganon din ang akala ko, sagot ko. Pero tama ka, hindi kita kayang saktan. Kasi wala ka ng halaga sa akin. Umalis siya. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan, ang lamig, ang lahat. Napahinga ako. Tiningnan ko si Ate Santos. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Maika, okay ka lang? Ngumiti ako. Hindi ang ngiti ng isang babaeng masaya. Ang ngiti ng isang babaeng malaya. Oo, sabi ko mahina. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, okay na okay ako. Tiningnan ko ang bintana, ang mga ulap, ang araw, ang lahat ng saksi sa pagtatapos ng isang kabanata. At saka, tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang screen. Isang text message mula kay Rina. Maika, kailangan kong makipag-usap sa'yo tungkol kay Dario at tungkol sa anak ko. Tiningnan ko ang mensahe. Ang mga salitang yon, ang mga salitang dati ay magpapagalit sa akin. Na yon, wala na. Tinatype ko ang sagot. Sige, bukas, 10 ng umaga sa opisina ko. Inilapag ko ang phone. Tiningnan ko si Ate Santos. May isa pa akong kailangang harapin. Si Rina? Tumanggo ako. Hindi niya alam, pero hawak ko rin ang kanyang hinaharap. Kung pipirmahan ko, ano ang makukuha ko? Tiningnan ko siya. Si Dario. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking ngayon ay nakaupo sa harapan ko na parang estrangero. Na parang hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Ang mga mata niya, mga matang minsan kong tiningnan ng may pagmamahal. Na yon ay naghahanap ng butas, ng paraan, ng kahit anong makukuha pa niya. Makukuha mo ang kalayaan mo, sagot ko mahinahon. At ang pagkakataon na magsimula ulit. Ngumisi siya, ang niting yon. Ang niting dati kong iniisip na kaakit-akit. Na yon ay parang peke, parang maskara. Yan lang? Pagkatapos ng 10 taon? Pagkatapos ng 10 taon na ginamit mo ako, umiling ako. Oo, yan lang. Tumawa siya. Hindi ang tawa na puno ng saya. Ang tawa ng isang taong hindi makapaniwala na natalo siya. 10 taon, Maika. 10 taon kong tiniis. Tiniis? Naputol ko siya. Anong tiniis mo, Dario? Ang mabuhay sa bahay na binili ko? Ang kumain ng pagkain na binayaran ko? Ang matulog sa kama na, tumigil ka! Sigaw niya, tumama ang palad sa mesa. Tiningnan ko siya, walang takot, walang pag-alinlangan. Ang babae na minsang natatakot sa mga sigaw niya, ang babae na minsang naniniwala na siya ang may kasalanan, ay wala na. Mr. Vergara, sabi ni Ate Santos, mahinahon. Itinulak ang isang folder sa harapan niya. Bago tayo magpatuloy, may kailangan kang makita. Tiningnan ni Dario ang folder. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang mga mata niya, naglakbay sa mga papel, sa mga numero, sa mga resibo. Ano to? Ang listahan, sagot ni Ate Santos. Ng lahat ng perang inutang mo kay Maika sa loob ng 10 taon, may kabuuang 12.5 million pesos. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ano? Hindi ko inutang yan. Mga regalo yan. Regalo? Hindi ko napigilan ng ngiti. Noon hiningi mo ang 5 million para sa negosyo mo? Noon hiningi mo ang 2 million para sa operasyon ng mama mo? Lahat yan may resibo. Tumahimik siya. Ang mga mata niya, nagbabasa, nagkalkula, naghahanap ng mali, ng butas, ng kahit ano. Hindi mo naman kailangan yung pera, bulong niya. Mayaman ka naman, hindi yan tungkol sa kung kailangan ko o hindi, sagot ko. Tungkol yan sa katotohanan. Na lahat ng binigay ko sa'yo, lahat ng inutang mo, ay may halaga at hindi mo yon binayaran. Inilapag niya ang folder. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, naghahanap ng awa, ng kahinaan, ng kahit anong magagamit niya. Maika, pamilya tayo. 10 taon, 10 taon ang kasinungalingan. Tapos ko. 10 taon ang pagpapanggap. 10 taon na, habang sinasabi mong mahal mo ako, ay binabalak mo ang pagbagsak ko.
Hindi, tama na Dario. Tumayo ako. Hindi na ako nakikinig sa mga kasinungalingan mo. May 2 option ka. Tumingin siya sa akin. Ang takot na nakita ko kanina ay bumabalik. Una, patuloy ko, pumirma ka sa divorce papers at kakalimutan ko ang mga utang mo. Pangalawa, hindi ka pumirma at idedemanda kita para sa lahat ng perang yan kasama ang interes. Tumahimik siya. Ang katahimikan, ang lamig, ang bigat ay parang kumot na bumabalot sa buong silid. At kung pipirmahan ko, mahina niyang sabi, ano ang mangyayari kay Rina at sa anak ko? Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoo sa mga mata niya. Hindi takot, hindi galit, pag-aalala, para sa ibang babae, para sa anak niya. Hindi ko problema yan, sagot ko. Pero kung gusto mo ng payo, huwag mong iwan ang anak mo. Hindi mo alam kung gaano kasyakit ang lumaki na walang ama. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, nagbago. Ang pagmamataas, ang pagiging mapagpanggap, ay nawala. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya, ang totoo niya. Mahal mo ba ako noon? Tumigil ang lahat. Ang tanong na iyon, ang tanong na minsan kong sinagot ng walang pag-aalinlangan, na yon ay parang saksak sa dibdib ko. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Ang lalaking minsan kong inakala na mamahalin ako hanggang sa pagtanda. Oo, sagot ko, mahina. Minahal kita ng buong puso ko. Pero hindi mo yan pinahalagaan. Tumungo siya. Ang mga balikat niya, bumagsak. Ang katawan niya, parang nawala ng lakas. Pasensya na. Napangiti ako. Hindi ang nyeti ng isang babaeng nasaktan. Ang nyeti ng isang babaeng sawa na. Hindi sapat ang pasensya na para sa 10 taon ng kasinungalingan. Tumahimik siya. Ang katahimikan, ang bigat, ay parang pader sa pag-ita namin. Pumirma ka na, Dario, sabi ko mahina. Tapusin na natin to. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng mga salitang hindi niya kayang sabihin. Ng mga dahilan, ng mga palusot, at saka, dahan-dahan, kinuha niya ang bolpen. Tiningnan ko ang mga kamay niya, nanginginig, habang inilalagay ang pirma sa papel. Ang mga letrang D-A-R-I-O, ang pangalang minsan kong isinulat sa mga sulat, ang pangalang minsan kong tinawag ng may pagmamahal, na yon ay nagiging kasaysayan. Inilapag niya ang bolpen. Tumingin siya sa akin, ang huling pagkakataon. Sana mapatawad mo ako balang araw. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking sumira sa lahat. Hindi kita mapapatawad, sagot ko mahina. Pero hindi rin kita kayang kamuhian, kasi wala ka ng halaga sa akin. Tumigil siya. Ang mga mata niya, naglaho ang lahat. Ang pag-asa, ang kahit ano. Tumayo siya. Dahan-dahan. Parang ang bawat hakbang ay mabigat. Binuksan niya ang pinto at saka tumigil siya. Dario? Tawag ko. Lumingon siya. Ano? Ang kumpanya mo? Wala na. Ang bahay mo? Wala na. Ang pera mo? Wala na. Tiningnan ko siya. Hindi na may galit, hindi na may sakit, kundi may awa. Pero ang anak mo, nasa Rina yan. Kung may natitira pang dangga sa'yo, alagaan mo siya. Tumalikod siya. At saka, umalis. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan, ang lamig, ang lahat ay parang nag-iba. Parang may natapos. Parang may nagsimula. Napahinga ako. Tiningnan ko si Ate Santos. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Maika, okay ka lang? Numiti ako. Hindi ang ngiti ng isang babaeng masaya. Ang ngiti ng isang babaeng malaya. Oo, sabi ko, mahina. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, okay na okay ako. Tiningnan ko ang bintana, ang mga ulap, ang araw,
Ang lahat ng saksi sa pagtatapos ng isang kabanata. At saka, tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang screen. Isang text message mula kay Rina. Maika, kailangan kong makipag-usap sa'yo tungkol kay Dario at tungkol sa anak ko. Tiningnan ko ang mensahe. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang dati ay magpapagalit sa akin. Ngayon, wala na. Tinek-type ko ang sagot. Sige, bukas, 10 ng umaga, sa opisina ko. Inilapag ko ang phone, tiningnan ko si Ate Santos. May isa pa akong kailangang harapin. Si Rina? Tumango ako. Hindi niya alam, pero hawak ko rin ang kanyang hinaharap. Umalis na sila. 2 araw pa lang ang nakakaraan. May iniwan silang sulat para sayo. Nakatayo ako sa may pintuan ng apartment na inupahan ni Dario sa California. Ang boses ng landlord, malamig. Parang wala lang sa kanya ang pagkasira ng mundo ng isang tao. Ang apartment, walang laman. Walang kasangkapan. Walang bakas na may tumira. Parang hindi kailanman nandito si Rina. Parang hindi kailanman nandito ang anak niya. Tiningnan ko si Dario. Ang mga kamay niya nanginginig habang kinukuha ang sulat. Ang mga mata niya puno ng pag-asa habang binubuksan ng envelope. At saka, habang binabasa niya, ang pag-asa naglaho. Anong nakasulat? Tanong ko mahina. Hindi siya sumagot. Binalik niya ang sulat sa envelope. Ang mga kamay niya parang nawala ng lakas. Bumagsak sa tabi ng katawan niya. Dario, basahin mo, sabi niya mahina. Parang may pumutok sa loob niya. Kinuha ko ang sulat. Ang sulat kamay ni Rina, pabilog, malinis, parang bata. Ang mga salita, saksak sa puso ng taong nagbabasa. Dario, hindi na kita kayang panindigan. Ginamit mo ako, ginamit ko ikaw. Pero hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na may amang tulad mo. Huwag mo na kaming hanapin. Tiningnan ko siya. Ang lalaking nakatayo sa harap ko, ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking sumira sa lahat, na yon ay parang multo. Walang laman, walang direksyon, walang kahit ano. Dario, wala na, bulong niya. Wala na talaga. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon nakita ko siya. Hindi ang Dario na mayabang. Hindi ang Dario na puno ng plano. Ang Dario na wala na. Ang Dario na sawi. Kailangan mong umuwi, sabi ko. Kailangan mong harapin ang mga naiwan mo. Tumawa siya, mapait, walang saya. Umuwi? Saan? Wala na akong bahay. Wala na akong pera. Wala na akong pamilya. May nanay ka pa. Si Mama, napaling siya. Tumawag ako kanina. Sabi niya, nasa shelter siya. Nasa shelter ang nanay ko. Dahil sa akin. Tumigil ang lahat. Ang mga salitang iyon, ang bigat, ang sakit, parang saksak sa dibdib ko. Anong gagawin mo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng kawalan. Wala akong alam. Wala akong pera. Wala akong plano. Wala akong... May anak ka. Tumigil siya. Ang mga salita ko parang palo sa mukha niya. May anak ka, ulit ko. At kung may natitira pang danggal sa'yo, hahanapin mo siya. Hahanapin mo si Rina. At aalagaan mo ang anak mo. Paano? Wala akong... May utang ka pa sa akin, sabi ko mahina. Hindi pera. Utang na loob. 10 taon ng kasinungalingan. 10 taon ng pagpapanggap. Kung may natitira pang konsensya sa'yo, gamitin mo yon para hanapin ang anak mo. Tumahimik siya. Ang katahimikan, ang bigat, ang lamig, parang pader sa pagitan namin. Saan ko hahanapin si Rina? Mahina niyang tanong. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking minsan. Akala ko kakampi ko. May alam ako, sabi ko mahina. Pero hindi ko sasabihin sa'yo dito. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka sa Pilipinas. Bukas, free ng hapon, pumunta ka sa opisina ko. Bakit?
Tiningnan ko siya. Ang mga mata niya puno ng tanong, ng pag-asa, ng takot. Kasi nasa Maynila si Rina at kasama ko siya. Tumigil ang lahat. Ang mga mata niya nagbago. Ang takot, ang pag-asa, ang lahat parang naghalo. Bakit? Bakit mo siya tinutulungan? Hindi ko siya tinutulungan, sagot ko mahina. Tinutulungan ko ang anak niya. Hindi ko hahayaang lumaki siyang walang ama. Alam ko kung gaano kasakit yon. Tumahimik siya. Ang katahimikan, ang bigat, ang lahat, parang nag-iba. Sige, sabi niya mahina. Pupunta ako. Tumalikod siya at saka umalis. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking sumira sa lahat. Ang lalaking, na yon, parang batang nawawala sa gitna ng kalsada. At saka, kinuha ko ang phone ko. Tina-type ko ang mensahe. Rina, handa ka na ba? Ilang segundo lang, sumagot siya. Oo, bukas, 3, nandito ako. Inilapag ko ang phone. Tiningnan ko ang langit, ang mga ulap, ang araw, ang lahat ng saksi sa pagtatapos ng isang kabanata. At saka napang-iti ako. Hindi ang niiti ng isang babaeng masaya, ang niiti ng isang babaeng may plano. Kinabukasan, 3 ng hapon, nakaupo ako sa opisina ko. Ang Ledesma Cargo Solutions, ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala, ang kumpanyang pinaghirapan ko ng 10 taon, ang kumpanyang halos mawala sa akin. Tiningnan ko ang bintana, ang mga sasakyan sa kalsada, ang mga taong nagmamadali, ang mundo na patuloy na umiikot kahit na parang huminto ang buhay ko. Maika, nandito na siya. Tiningnan ko si Lilia. Ang mga mata niya puno ng pag-aalala. Papasukin mo na. Tumango siya. At saka bumukas ang pinto. Pumasok si Dario. Ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking minsan akala ko, kakampi ko. Nayon, nakikita ko siya. Parang estrangero. Maika, maupo ka, sabi ko mahina. Tumahimik siya. Umupo siya sa harap ng mesa ko. Ang mga mata niya naglakbay sa paligid ng opisina. Ang mga tropeo, ang mga larawan, ang mga parangal. Hindi ko alam na ganito kalaki ang kumpanya mo, mahina niya sabi. Hindi ko kumpanya to, sagot ko. Kumpanya natin to, dati, pero ngayon, akin na lang. Tumigil siya. Ang mga salita ko, parang palo sa mukha niya. Nasaan si Rina? Tanong niya mahina. Tiningnan ko siya, at saka tumayo ako. Pinuksan ko ang pinto ng conference room sa tabi. Nakaupo si Rina, sa may bintana. Hawak-hawak ang anak niya. Ang maliit na batang lalaki, ang anak ni Dario, ang anak na halos maging dahilan ng pagkasira ng lahat. Tumigil si Dario. Ang mga mata niya, nakatuon sa bata. Ang mga mata niya, puno ng, hindi ko alam, pag-asa? Takot? Sakit? Dario, sabi ni Rina mahina, ito ang anak mo. Hindi ko siya itatago sa'yo, pero hindi ko rin hahayaang sirain mo siya. Tumahimik siya. Ang katahimikan, ang bigat, ang lahat, parang nag-iba. Lumapit siya, dahan-dahan. Parang ang bawat hakbang ay mabigat. Parang ang bawat hakbang ay puno ng takot. Tiningnan niya ang bata. Ang maliit na muka. Ang mga mata itim, makintab. Parang mga mata ni Dario. Anong pangalan niya? Mahina niyang tanong. Lucas, sagot ni Rina. Lucas Vergara. Tumigil si Dario. Ang mga mata niya, puno ng luha. Ang mga luha, hindi ko alam. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Lucas. Bulong niya. Lucas Vergara. Tiningnan ko sila. Ang 3 taong, minsan, bahagi ng mundo ko. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang babaeng, minsan, kinamuhian ko. Ang batang, walang kasalanan. Sa lahat ng ito. At saka, tumayo ako. Lumapit ako sa kanila. Dario, sabi ko, mahina. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi para sa akin. Para sa anak mo. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, puno ng tanong.
Anong ibig mong sabihin? May trabaho ako para sa'yo. Hindi mataas ang sweldo, pero sapat para sa anak mo. Kung gusto mong maging ama, simulan mo dito. Tumigil siya. Ang katahimikan, ang bigat, ang lahat, parang nag-iba. Bakit? Mahina niyang tanong. Bakit mo to ginagawa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi kita ginagawa nito dahil mahal kita. Sagot ko, mahina. Ginagawa ko ito dahil hindi ko kayang makitang may batang lumaki na walang ama. Alam ko ang pakiramdam. Tumahimik siya. Ang mga mata niya, puno ng mga salitang hindi niya kayang sabihin. Maika, hindi mo kailangang magpasalamat. Putol ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kailangan mo lang magdesisyon. Na yon. Tiningnan niya ang anak niya. Ang maliit na si Lucas, natutulog. Walang kamalay-malay sa bigat ng sandaling ito. Sige, sabi niya mahina. Tatanggapin ko. Tumango ako. Mag-umpisa ka bukas, 8 ng umaga, huwag kang mahuli. Tumayo siya. Tiningnan niya si Rina, tiningnan niya ang anak niya, at saka tumingin siya sa akin. Salamat, Maika. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya. Ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking sumira sa lahat, ang lalaking, na yon, mumalawang pagkakataon. Tumingnan ko si Rina. Ang babaeng minsan kinamuhian ko. Ang babaeng ngayon, nakikita ko. Hindi bilang kaaway, kundi bilang isang ina. Alagaan mo ang anak mo, sabi ko mahina. Karapat dapat siyang lumaki na may pagmamahal. Salamat, Maika, sabi niya mahina. Ang mga mata niya, puno ng luha. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian. Hindi mo kailangang suklian ako, sagot ko. Alagaan mo lang ang anak mo, yun na ang sapat. Numiti siya. Ang ngiti ng isang ina, puno ng pasasalamat, puno ng pag-asa. Tumayo siya. Kinuha niya ang anak niya at saka umalis. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan, ang lamig, ang lahat. Parang nag-iba. Parang may natapos. Parang may nagsimula. Tumayo ako. Lumapit ako sa bintana. Tiningnan ko ang kalsada, ang mga sasakyan, ang mga taong nagmamadali. Agmundo, na patuloy na umiikot. At saka, nakita ko siya. Si Dario, naglalakad, mag-isa, sa kalsada. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking, minsan, akala ko, kakampi ko. Itinaas ko ang kamay ko. Tiningnan ko ang daliri ko. Ang singsing na, dati, nandito. Ngayon, wala na. Napangiti ako. Hindi ang ngiti ng isang babaeng masaya. Hindi ang ngiti ng isang babaeng malungkot. Ang ngiti ng isang babaeng malaya. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, na umiti ako ng buong puso. 1 taon na ang lumipas. Ang umaga na ito, hindi ko alam kung paano ilarawan. Hindi mainit, hindi malamig. Parang ang mundo, sa unang pagkakataon, ay nasa tamang timpla. Binuksan ko ang pinto ng conference room. Ang bango ng bagong kape, ang ingay ng mga empleyadong naghahanda, ang lahat, parang musika sa tenga ko. Ma'am, handa na ang lahat para sa annual meeting. Si Lilia, ang tapat na si Lilia. Nakangiti, ngiti ng isang taong nakasaksi sa lahat, mula simula hanggang tagumpay. Salamat, Lilia. Simula na natin. Umupo ako sa upuan ko. Ang upuan, dati, parang trono ng isang reyna na hindi naman totoong reyna. Ngayon, ang upuan, akin na talaga. Tiningnan ko ang pangalan sa mesa. Maika Ledesma, CEO and founder. Walang Vergara, walang ibang apelido. Ako lang. Napangiti ako. Hindi malapad, hindi malungkot. Ang ngiti ng isang taong, sa wakas, nasa tamang lugar. Ang meeting, mabilis. Ang mga numero, maganda. Ang kumpanya, lumago. Hindi ko alam, siguro, ganito pala ang pakiramdam ng tagumpay na walang kahati. Walang nagdadagdag ng pangalan sa trabaho mo. Walang kumukuha ng credit sa pagod mo.
Ma'am, may gusto makipagkita sa'yo, sabi ni Lilia pagkatapos ng meeting. Sino? Si Dario. Tumigil ako. Ang pangalan, dati, parang sugat. Nayon, parang alaala na lang. Isag alaala na, sakit, pero hindi na kumakagat. Papasukin mo, lumabas si Lilia. Makalipas ang ilang segundo, pumasok siya. Si Dario. Mas payat, mas matanda. Ang mga mata, hindi na pareho. Ang mga mata dati, puno ng pangako. Ngayon, puno ng pagsisisi. Maika, sabi niya mahina. Dario, tumigil siya. Tiningnan niya ako. Ang titig, hindi ko alam. Parang may hinahanap. Parang may inaasahan. Gusto ko lang ibigay ito. Inilahad niya ang isang maliit na kahon. Kinuha ko, binuksan ko. Ang singsing na minsan isinumpa kong itatago habang buhay. Ang singsing na minsan itinapon ko sa basurahan. Ang singsing na, ngayon, hindi ko na alam kung ano ang kahulugan. Nahanap ko ito nung nililinis ko ang opisina, sabi niya mahina. Akala ko, baka gusto mong itago bilang alaala. Tiningnan ko ang singsing, ang ginto, ang maliit na bato, ang singsing na minsan sinuot ko ng buong pagmamahal. Tapos, tiningnan ko siya. Itago mo, hindi ko na kailangan ng alaala ng isang taong hindi naman talaga nagmahal sa akin. Tumigil siya. Ang mga mata niya puno ng sakit. Ang sakit, hindi ko alam, totoong sakit ba? O sakit ng isang taong nasaktan ng pride? Pasensya na, Maika. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat. Hindi mo kailangang ibalik. Kailangan mo lang maging mabuting ama sa anak mo. Yun na ang sapat na kabayaran. Tumahimik siya. Ang katahimikan, hindi mabigat. Hindi awkward, parang tapos na. Parang wala nang kailangang sabihin. Salamat, bulong niya. Sa trabaho, sa pagkakataon, sa lahat. Tumango ako. Magtrabaho ka ng mabuti para sa anak mo. Tumalikod siya at saka huminto. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Maika, minsan, nangarap ako na tayong magkakasama sa ganitong tagumpay. Ngunit, hindi ko alam. Ang gulo ng isip ko, ang inggit, ang takot na hindi ako sapat. Hindi ako sumagot. Walang sagot na kailangan. Ang mga salita, dati, sana, narinig ko. Ngayon, parang hangin na lang. Dumadaan, hindi na tumatagos. Umalis siya. Tiningnan ko ang singsing sa kahon sa mesa ko. Kinuha ko. Binuksan ko ang drawer, inilagay ko sa loob, sa tabi ng mga lumang dokumento. Hindi ko itinapon. Hindi rin ito sinuot. Doon lang, sa drawer, sasama ng mga bagay na, dati, mahalaga, ngayon, nakalimutan na. Lumabas ako ng opisina. Umakyat ako sa rooftop. Ang view ng Manila, ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang mga taong nagmamadali, ang mundo na patuloy na umiikot. Tiningnan ko ang paligid. Ang gusali na, minsan, pinang-arap ko lang. Ang kumpanya na, minsan, nagsimula sa maliit na mesa sa kwarto ko. Ang lahat aking pinag-irapan. Ang lahat aking pinag-irapan mag-isa. At saka tumunog ang phone ko. Maika? Ako ito, si Rina. Tumigil ako. Ang boses niya, hindi ko alam. Mas magaan, mas payapa. Oo, Rina, kumusta ka? Mabuti naman. Gusto lang kitang imbitahan sa birthday ng anak ko. 2 taong gulang na siya. Napangiti ako. Ang maliit na si Lucas, ang batang, minsan, halos maging dahilan ng pagkasira ng lahat. Ang batang, na yon, nagbibigay ng bagong kahulugan sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sige, pupunta ako. Salamat, Maika. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi mo kailangan. Alagaan mo lang ang anak mo. Tumawa siya. Ang tawa magaan. Ang tawa ng ina na sa wakas, payapa. Oo naman, syempre. Ingat ka, Maika. Ikaw din.
Kumputa, kupmay. Tingnan ko ang phone ko. Ang mga mensahe, dati, puno ng mga kasinungalingan. Ang mga mensahe, na yon, puno ng mga bagong simula. Tumingin ako sa malayo. Ang Manila, mula dito, sa taas, parang maliit. Parang ang lahat ng problema, dati, napakalaki. Na yon, mula dito, maliit lang pala. Naalala ko ang lahat. Ang araw na, sinimulan ko ang kumpanya. Ang araw na, nakilala ko si Dario. Ang araw na, pinakasalan ko siya. Ang araw na, nahanap ko ang katotohanan. Ang araw na, nagdesisyon akong tumayo. Ang lahat, parang pelikula. Ang lahat, parang panaginip. Ang lahat, parang hindi akin. Pero ito, ang totoo. Ang totoo, nakatayo ako dito, sa bubong ng gusali ko, sa kumpanya ko, sa buhay ko. Hindi ko pinili ang magpatawad. Hindi ko rin pinili ang maghigante. Pinili ko ang magpatuloy. Kasi sa huli, ang tunay na tagumpay, hindi ang pagbagsak ng kaaway. Kung hindi, ang pagtayo mo sa sarili mong mga paa, alam mong hindi mo kailangan ng sinuman para maging kumpleto. Tumingin ako sa singsing, sa daliri ko. Walang singsing, walang marka, walang bakas ng nakaraan. At saka, umumiti ako. Hindi ang ngiti ng isang babaeng masaya. Hindi ang ngiti ng isang babaeng malungkot. Ang ngiti ng isang babaeng malaya. Tumalikod ako, bumaba ako. Pumasok ako sa opisina ko. Umupo ako sa upuan ko. Tiningnan ko ang pangalan sa mesa. Maika Ledesma, CEO and founder. At saka, nagsimula akong magtrabaho. Hindi para sa kanila. Hindi para patunayan ang sarili. Hindi para maghigante. Para sa akin. Para sa babaeng, minsan, na naginip na maliit lang. Para sa babaeng, na yon, nakatayo sa sariling mga paa. Ang araw sumisikat. Ang mundo, patuloy na umiikot. At ako, si Maika Ledesma, patuloy na lalaban. Hindi para sa kanila. Para sa akin. Para sa babaeng, sa wakas, nanindigan. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang huling pahina ng kwento ni Maika. Naiwan tayong nakatayo kasama niya sa rooftop ng kumpanyang kanyang itinayo, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng malaya. Ang katahimikan pagkatapos ng lahat ng sigaw ng sakit, ng lahat ng lihim, ng lahat ng pagtataksil, iyon ang pinakamakapangyarihang wakas. Hindi ang pagkatalo ni Dario, hindi ang pagbagsak ni Corazon, kundi ang payapang pagtayo ni Maika sa sarili niyang mundo. Alam ninyo, habang isinusulat ko ang mga huling eksena, lalo na ang bahaging yon ng ibalik ni Dario ang singsing at hindi ito tinanggap ni Maika, may kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa saya ng paghihiga, kundi dahil sa sakit ng isang babaeng nakakita ng katotohanan. Hindi ko masasabing totoo ang kwentong ito. Ngunit sa bawat linyang aking inilatag, may bahid ng mga babaeng nakilala ko. Mga babaeng nakarinig ako ng kanilang mga kwento sa mga sulok ng lansangan, sa mga opisina, sa mga tahanan. Ang sakit ni Maika, ang sakit ng pagkakanulo, ay hindi katang-isip lamang. Ito ay sakit na dinadala ng marami sa inyo, at habang isinusulat ko ang kanyang pagbangon, isinusulat ko rin ang pag-asa na marahil sa inyong sariling paraan, ay makakabangon din kayo. May isang bagay akong napansin habang binabalikan ko ang buong kwento ni Maika. Alam ninyo, ang singsing na yon na ibinalik ni Dario, ay hindi lamang isang piraso ng alahas. Ito ay simbolo ng isang pangako na, sa huli, ay binale. Ngunit, mas mahalaga kaysa sa singsing na yon ay ang mga dokumento, ang mga kontrata, ang mga papel na maingat na iningatan ni Maika. Doon ko napagtanto ang isang aral na tila simple pero napakalalim. Sa mundo ng mga relasyon, hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili sa parang hindi mo inaasahan na kakailangain. Hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala, kundi tungkol sa pagiging matalino. Si Maika, sa kanyang katahimikan, ay hindi nagpadala sa takot.
Itinago niya ang kanyang lakas sa mga papel, sa mga pirma, sa mga desisyon na hindi niya ibinahagi kaninuman. Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang maging bulag. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang isuko ang lahat ng iyong hawak. Maari kang magmahal ng buo, ngunit hindi mo kailangang maging pinto na laging bukas para sa mga taong handang pumasok at magnakaw ng iyong kapayapaan. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, hindi bilang tagapagsalaysay, kundi bilang isang kaibigan. Saan mo narinig ang kwentong ito? Nasa biyahe ka ba pauwi? O naghahanda ka na bang matulog? Ano ang gagawin mo kung ikaw si Micah? Pipiliin mo bang magpatawad agad? O mananahimik ka rin ba at mag-iipon ng lakas? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na, tulad ni Micah, kinailangan mong pumili sa pagitan ng pagmamahal sa iba at pagmamahal sa sarili? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section. Dito, walang husgahan. Dito may mga taong handang makinig. At kung nakatulong sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan mong maaaring nangangailangan din ng paalala na kaya nilang tumayo. Naway maging katulad ka ni Micah. Hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging matatag. Naway matutunan mong hawakan ang iyong sariling singsing, ang iyong sariling mga papel, ang iyong sariling buhay, nang hindi hinihintay ang sinuman. Ang mundo ay patuloy na iikot, ngunit sa bawat pag-ikot, siguraduhin mong ikaw ang nasa gitna ng iyong sariling mundo. Tunay na kwento, ang babaeng nanindigan. Ang kwentong ito ay isinulat na hang sa mga karanasan ng mga taong dumanas ng katulad na pagsubok. Iniaalay sa lahat ng patuloy na lumalaban, umaasang sila ay lalakas at hahanapin ang kanilang sariling kaligayahan. Paalala. Ang lahat ng tauhan at pangyayari ay katang-isip lamang, hindi naglalayong manira o manghusga ninuman. Ang kwentong ito ay lika para sa aliwan at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ito ay isang natatanging lika na may lubos na pag-iingat at pagsusuri, karapatang ari ng channel na ito. Mangyaring wag i-re-upload.